Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Hindi lahat ng aswang ay masasama. Iyon ang masasabi ko. Buhat ng matuklasan ko ang kapitbahay kong matanda na halos kadikit lang ng aming bahay. Ako si Len. 5 buwang buntis ako nang madiscover ko. Una ang katauhan ng kapitbahay naming matanda. Ako mismo sa 2 mga mata ko ay aktong nakita ko kung paano naging isang itim na aso ang aking kapitbahay na matanda na yon. Hindi mo akalaing isa siyang aswang sa taglay niyang ganda kahit matanda na. Tila may lahi siyang Kastila dahil sa kutais na tong sobrang puti at kulay abong mga mata. Napakabait din itong matanda at mahilig makihalubilo. Kaya paano mo aakalaing may kakaibang katauhan na pala na nagkukubli sa likod ng desente at maganda niyang pagmumuka. Len, nako, minsan na lang kitang nakikitang lumalabas ng bahay mo . Mukhang nagkukulong ka na lang lagi sa loob. Mag-ehersesyo ka ring bata ka . Nako, panganay pa man din yan. Una niya isang beses nang magpang-abot kami sa palengke para bibili ng isda. Nako, hindi po, Nay. Madalas na talagang walang tao sa bahay. Sumasama na kasi ako lagi kay Mister sa construction site. Naglalako ako doon ng mga kakanin. Kaso ngayon ay tinigil ko na. Gusto kasi ni Celso na magpahinga muna ako. Alam mo na, malapit na. 4 na buwan na lang manganganak na ako. Ay, ganun ba? Oo nga, malaki na itong tiyan mo. Kay lusog ng batang babae dyan sa tiyan mo. Ang linaw-linaw. Ba't ka kasi nagsusuot ng pulang duster? Po? Gulat kong tanong. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay halatang malusog. Kasi kita mo naman kay hilig mo sa mga gulay. May mga prutas ka pa. Mabilis na itong sagot. Sabay turo sa hawak kong supot na may lamang gulay at isa pang hinog na mangga. Opo, Nay. Kasi kailangan ito ng aking anak para maging malusog. Halata nga . Nakangising wika nito. Wala akong napansin kundi ang supot niyang bitbit na naglalaman ng karne. Malamang ay nasa 5 kilo iyon. Karne ng baboy yan lahat, Nay, ha? Ang dami naman yan. May bisita kayo? Sagot ko. Ang alam ko kasi mag-isa siyang naninirahan sa kanyang bahay. Tumawa lang siya, sabay sabi ng, hindi. Medyo matagal na rin kasing hindi nakakain ng karne ang aking mga alagang aso. Kaya balak ko silang lutuan ngayon. Mabuti pa yung mga aso, may pakarne. Ang daming karne din yon. Alam ko naman na marami siyang alagang aso. Nakakakilabot pa nga minsan ang mga iyak na mga ito. Dahil laging sabay-sabay. Minsan madaling araw, minsan naman ay katanghaliang tapat. At kung minsan ay dapit hapon. Marami ring nagtataka kung bakit ganoon ang mga alagang aso ng matanda. Kapansin-pansin rin sa kanya ang kanyang mga matang laging umiiwas kapag pilit na tinititigan. Minsan kasi kay sarap sanang pagmasdan ng kanyang kulay kaki na mga mata. Sabi ko sa utak ko, kahit matanda na ito, ay napakamahiyain pa rin. Pagkapaalam niyang mauna na ay di na rin ako nag-abala pa. Hinayaan ko na siya. Ngunit sa gulat ko ay napaisip ako ng malalim. Wala pang 3 minuto, simula nang maghiwalay kami ng landas, ay nasa may kanto na siya na paika-ikang naglalakad. Paano siya nakarating doon ng ganun kabilis? Sa utak ko nun. Kasi hindi naman pwedeng sumakay ng pedicab sa ganong kamataong lugar. Napatitig ako ng matagal. Para masigurong siya talaga iyon. Hinahanap ko pa siya sa malapitan, ngunit wala.
Siya talaga iyon. Sigurado ako. Gumulo tuloy ang utak ko at bigla akong nagka-interes sa katauhan ng matanda. Pinagbuklod-buklod ng aking isip ang mga senaryo. Katulad ng mga alulong ng kanyang mga alagang mga aso tuwing madaling araw, tanghali at minsan hating gabi. Naisip kong baka aswang ang matanda. Pero pinilit ko ring isipin na maling hinala lang ang lahat. Kasi mabait ang matanda. Kahit kanino man sa aming mga kapitbahay. Hindi makatarungan ang pag-isipan ko siya ng masama. Subalit sa labis na kuryosidad, ay napasubaybay na talaga ako sa kanya. Kung dati wala akong pakialam, ngayon, bawat alulong ng aso sa kanyang bakuran ay lagi akong nakasilip. Ngunit wala naman ako makitang kakaiba. Basta ang ekspresyon ng mga aso ay nakatingin lang sa kapwa nila aso na kulay itim. Nakatayo lang din naman iyon sa harapan nila. Bukod pa doon ay wala nang kakaiba. Tahimik na ang buong kabahayan ng matanda. Malinis din naman ito sa kanyang paligid kahit matanda na. Lagi ko ngang nasisilip dati ang matanda na nagbubunot ng mga ligaw na damo sa kanyang paligid. Hanggang sa hindi ko inasahan na ganoon ang aking masasaksihan isang beses. Padilim na noon at unti-unti na ring lumalabas ang bilog at malaking buwan sa saktong nasa banyo ako noon. Nang biglang sabay na umalulong ang nasa 4 na alagang aso ng matanda. Sa sobrang kuryosidad ko ay pumatong ako sa inidoro at sumilip sa maliit na bintana. Saktong-saktong naabutan ng aking mga mata. Lumabas si Nanay Mina sa pintuan ng kanyang bahay at saktong mga 5 hakbang lang ang ginawa nito nang bigla itong magpalit ng anyo. Ang nagbabaga niyang mga mata, ang matatalim nitong mga pangil, at ang tumutulo nitong malabot na laway. Dahan-dahan akong bumaba. Maingat na hindi makalika ng ingay. Dahil bukod sa buntis ako, ay hindi pwedeng malata ng matanda na may tao sa aming banyo. Halos dikit na iyon sa kanyang kubo, kaya nakakatakot lumika ng ingay. Pagkarating ng aking asawa mga 8:00 ng gabi, ay agad kong ikwento sa kanya ang aking nasaksihan. Ngunit ayaw nitong maniwala sa akin. Huwag kang magbiro ng ganyan, mahal. Mabait ang matandang ginagawan mo ng kwento. Baka makarma ka. Celso, hindi ako nag-iimbento. Nasaksihan ng 2 kong mga mata kung paano naging itim na aso ang matanda. Nako, mahal. Nananaginip ka yata. Tinutuhanan mo naman. Yan kasi tulog ka ng tulog. Celso naman Bakit ba ayaw mong maniwala? Narinig mo din madalas ang alulong ng mga aso niya, di ba? Kaya pala umiiyak ang mga aso niya. Ay iyon ang palatandaan ng paglabas niya ng kanyang kubo para mang biktima. Day sana ikaw ang una niyang naging biktima. Di ba buntis ka? Abango sa mga aswang ang mga buntis. Yun ang sabi nila. Hindi niya ako bibiktimahin dahil kapitbahay niya tayo. Yan ang pagkakaalam ko. Nailing na lamang si Celso, na noon ay hirap pa rin maniwala sa akin. Hindi ko na rin pinipilit pa. Kilala ko ang asawa ko. Kapag ayaw nitong maniwala, ay hindi ito mapipilit. Isang hapon na bumili ako sa tindahan sa may kanto, ay biglang may naitanong ang tenderang si Aling Kura sa akin na hindi ko inaasahan. Magkapitbahay kayo ni Lola Mina, hindi ba? Ay oo, Manang. Bakit mo naman naitanong? Usisa ako kaagad. Nako, mag-ingat ka. Buntis ka pa naman. Anong ibig mong sabihin, Manang? Ay, kapitbahay namin ang lahi ni Lola Mina sa aming probinsya. Napakakilalang angka ng aswang ang mga iyan. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Ingatan mo iyang ipinagbubuntis mo. Baka madali iyan. Bigla akong kinabahan sa naging babala ng tindera. Pagkarating sa bahay ay agad ko iyang ikwento sa aking asawa. Subalit si Celso ang tipo ng tao na hindi talaga naniniwala sa mga nilalang ng dilim.
lalo na at laking lungsod ito at walang karanasan tungkol sa mga iyon. Kagaya ng dati, ayaw nitong maniwala sa akin. Hindi ko na lang din pinipilit pa. Para kasi sa kanya ay isang paninirang puri iyon at hindi magandang mambintang sa kapwa. Iwinaglit ko na lang din sa aking isipan ang tungkol sa aking nasaksihan. Tunay din naman talaga ng babae ang matanda. Hanggang sa isang gabi ay nagising ako dahil sa hilab ng aking tiyan. Pawala-wala din naman at hindi pa ganon kasakit. Kaya alam ko na hindi pa ako manganganak. Tsaka malayo pa ang due date ko, kaya imposible na nagle-labor na ako. Bumalik ako sa paghiga para makatulog, kahit idlip man lang. Sa sitwasyon ko kasi, ay nahihirapan na akong matulog dahil panay ang paninigas ng aking tiyan. Masakit ang balakang at likod, at sobrang hirap gumalaw. Idagdag ba ang pagkaramdam na ihi ng ihi? Kaya madalas ay si Celso na ang naglalaba at magagaan ng mga gawaing bahay na lamang ang kinakaya kong gawin. Naalimpungatan akong naliligo sa pawis at muli ay ramdam ko ang sakit ng aking tiyan. Wala pa si Celso ng mga sandaling iyon. Kinakabahan ako dahil pagkaramdam ko ay manganganak na ako. Sinusubukan kong tumayo at maingat na humakbang. Pinunasan ko ng langis ang aking tiyan. Sa utak ko ay siguro hangin lang. Nagulat na lang ako nang may biglang tumalon sa aming bubong. Hindi sing bigat ng pusa lang dahil pagkaramdam ko ay mayuyo po ang yero naming bubong sa sobrang bigat ng hayop na iyon. Galit na pusa ang biglang nag-ingay sa itaas. May tila sumagot na isa ring pusa at tila galit na galit din. Parehong pusa ang nasa itaas ng aming bubong. Tila mag-aaway. Hindi ako mapalagay dahil ang kanilang mga yabag ay sobrang bigat. Parang sa tao. At tila ba lumalala ang kanilang away sa taas hanggang sa humantong na yata iyon sa pakikipagbuno sa isa't isa. Ang ingay nila pareho, parang nagkakasakita na. Intriga pa akong lumabas para sawayin o silipin ang mga ito. Ngunit natatakot din akong lumabas. Saktong pagkarating ni Celso na nasa bubong pa ang mga ito, nag-aaway. Kaya ito nang tumaboy sa mga iyon. Ngunit hindi natinag ang mga ito at patuloy lang na nakikipagbuno sa isa't isa. Ngayon ko lang nakita ang dalawang itim na pusang iyan ha. Kanino kaya mga alaga yan? Tanong ni Celso sa akin habang papasok ng pinto. Wala talagang itim na pusa sa amin. Madalas ay kulay abo o di kaya ay puti. Saka hindi malalaki. Kaya sa isip ko ay aswang ang dalawang pusa sa aming bubong. Ngunit hindi ko naman masabi kay Celso dahil ayaw din naman niyang maniwala sa mga nilalang ng dilim. Kaya tahimik na lang din ako. Hindi na rin masakit ang tiyan ko, kaya ako nang nagboluntaryo na magluto ng ulam na dala niya para sa aming hapunan. Madalas si Celso ang nagluluto pagdating niya, lalo na noong naglilihi ako. Gustong-gusto ko ang kanyang timpla at hindi ako kumakain kapag hindi niya luto. Matagal bago tumahimik ang dalawang pusa sa aming bubong, na alam kong hindi ordinaryong pusa lang. Matagal din ang pakikipagbuno ng mga ito sa isa't isa. Kinaumagahan, nang bumili ako ng tinapay at kape sa tindahan ni Aling Kura, ay nagtaka ako at puro kalmot ang kanyang mukha at braso. Hala, napaano ka po Aling Kura? Di ko napigilang tanong sa kanya. Bumili ka na lang, huwag ka ng maraming tanong. Nagulat ako sa katarayan ng tindera. At syempre, napahiya na rin ako. Bakit nga ba kasi nagtanong pa ako? Napahiya patuloy ako. Pauwi na ako nang makasalubong ko si Lola Mina. Napakunot ang aking noo nang makitang puro kalmot din ito sa muka. Hindi ko lang makita ang kamay at balikat nito dahil may nakabalot na patadyong. Ano ba yung patadyong? Ngunit sa duda ko ay may sugat na rin ito.
Gusto ko mang punahin ay hindi ko magawa at baka mapahiyaan na naman ako. Kaya tanging tipid ng ngiti lang ang ibinigay ko rito. Ngunit hindi ko inasahan ang kanyang sasabihin. Yung butas sa bubong nyo, malapit sa inyong higaan. Ipaayos mo sa asawa mo. Alam mo namang buntis ka. Hindi man lang kayo nag-iingat. Uwi ka nito, kaya nagulat ako. Paano niya nalaman na may butas ang aming bubong? Gayong hindi naman siya nakapasok sa aming bahay. Maraming aswang sa paligid, Len. Hindi isa. Hindi rin dalawa. Marami. Kaya huwag kang maging kampante. Dahil iilan lang ang may takot na gumawa ng masama. Wika pa nito, sabay talikod. Malalim iyon at seryoso siyang nagsalita. Hindi na ako nakasagot dahil diretso na itong naglakad. Ngunit nang makahuma ay nilingon ko siya upang magpasalamat sa kanyang malasakit at pag-aalala. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang paglingon ko ay wala na ito. Nasa malayo na at kung magsasalita pa ako ay tiyak na hindi niya maririnig. Hindi ako mapalagay hanggang sa makarating na ako sa bahay. Ilang beses ko na talagang napatunayan na aswang ang matanda. Kaya lang ay hindi ko naman pwedeng ipagsabi sa iba dahil tiyak akong makakasuhan ako. At wala ring maniniwala. Asawa ko nga ay ayaw maniwala. Ibang tao pa kaya. Pagkarating ko sa bahay, napatingala ako sa bubong. At muling naalala ang dalawang pusang itim na nag-aaway kagabi lang. Hindi kaya't si Lola Mina iyon? Tanong ko sa aking isipan. Napansin ni Celso na tila ba kakaiba ang aking iniisip. Kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Mabilis akong umiling dahil alam kong hindi rin naman siya maniniwala. Isang linggo rin ang lumipas nang may masagap na naman akong balita. Iyon ang tungkol naman kay Aling Kura. Ayon sa ibang kapitbahay ay may nakakita kay Aling Kura na nasa likod ng tahanan ng bahay nila Suling, ang bagong lipat sa kabilang kanto na buntis rin. Naglalaway daw itong nakasilip sa loob at sobrang gulo ng buhok na animoy sinasaniban. Nadaanan ito at sinaway ng kapitbahay na lalaki. Subalit nagmistola itong bingi at wala sa sarili. Pinagtagbi-tagbi ko kaagad ang nangyari. Ibig sabihin ay aswang din si Aling Kura. Ito ang masamang aswang. At si Lola Mina, siyang mabuting aswang na kapitbahay ko na nais akong depensahan mula sa masamang aswang na gustong gumawa ng masama laban sa akin. Hindi pa ako sigurado, subalit iyon ang nasa isip ko. Ang dalawang pusa na nasa bubong namin ng gabing iyon. Alam kong silang dalawa iyon. Iyon kong pruweba, lalo wala akong mapagkwentuhan. Ramdam ko na pagdating ng araw ay mapapatunayan kong totoo ang aking hinala. Isang gabi, dumating ang aking asawa at sobrang bigat ang aura ng pagmumukha nito. Bakit ganyan ang mukha mo, mahal? May problema ka ba? Diretsong tanong ko. Len, magbabawas na mga tauhan sa aming kumpanya at isa ako sa masisibak. Nalugi kasi ito at wala nang maipasahod sa mga tao. Kaya wala na akong magawa kundi ang dalhin ka sa probinsya. Paano yan, Celso? Saan ako manganganak doon? Sa hilot. Marami namang hilot sa probinsya. Alam mo namang pang-ani itong dinadala ko. Dapat ay sa ospital ako manganganak nito. Paano? Ang konti pa ng ipon natin. Wawalan pa ako ng trabaho. Pwede ba, Len? Huwag ka nang mag-inarte pa. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Mas nahihirapan ako dahil ako ang nawalan ng trabaho. Inis na sagot ni Celso. Noon ko lang siya nakitang ganoon at noon lang din niya ako nasigawan. Hindi ko akalaing hahantong kami sa ganoong problema. Ang buong akala ko ay tuluyan na kaming makakauwi sa probinsya.
Ngunit kinabukasan, maaga pa lang nang mangapit bahay si Lola Mina. At may mahalaga daw siyang sasabihin. Pinatuloy siya ni Celso at pinagtimpla ng kape. Nagpasalamat naman ito at umupo sa aming harapan. Narinig ko ang bangayan niyong mag-asawa kagabi. Abay, sobrang hirap mawala ng trabaho. Kaya naisip kong tulungan ka na makapasok ng trabaho sa kapatid ko, Celso. Simula nito. Talaga po, Lola Mina? Gulat na tanong ni Celso. Oo. May hardware ang bunso kong kapatid at 2 na ang kanilang branch. Kaya tiyak kapag ipapasok kita doon ay hindi siya tatanggi. Pwede kang maging helper, pwede ring delivery boy, at pwede ring driver. Yan ay kung may lisensya ka. Oy, wala po, Lola eh. Di po ako marunong mag-drive. Pero pwede po ako kahit helper o delivery boy. Hindi naman ako mapili sa trabaho, Lola. Mabuti naman. Sige na, gumaya ka na at sasamahan kita doon. Utos ng matanda. Salamat talaga, Lola Mina. Hindi ko akalaing may kaya pala ang pamilya mo. Bakit ka po nagtitiis mag-isa sa kubo, Lola? Bakit hindi ka doon sa kapatid mo? Tanong ng asawa ko kay Nanay Mina. Ay, hindi ako sanay na maraming kasama at lalong hindi ako sanay sa malaking bahay. Nung nasa probinsya kami ay sa kubo lang din naman kami nakatira. Swinerte lang talaga ang bunso namin at nakapag-asawa ng anak na negosyante. Kwento niya. Marahil ay maganda rin ang kanyang kapatid. Maganda rin kasi si Nanay Mina. Kahit matanda na ay makikita pa rin sa mukha nito. Tila may dugong banyaga din dahil sa kaputiang taglay. Nawala sa isip ko ang ibang katauhan ng matanda. Pagkaramdam ko ng mga sandaling iyon ay siya ang nagiging bayani namin. Nagpaalam na siya na mauna ng lalabas at hihintayin lang nito si Celso. Matapos makapagbihis ng aking asawa ay binalingan pa ako nito. Kita mo na, ang matandang pinag-isipan mo ng masama ay siya pang magliligtas sa atin sa gutom. Kaya iyang utak mo, huwag masyadong mapanghinala, uwi ka nito. Tahimik lang ako at ramdam ko rin na tila nakokonsensya ako sa matanda. Normal na tao naman siyang tignan, kaya lang ay ramdam ko talagang may kakaiba sa matanda. Lola ang tawag ng asawa ko sa matanda. Ako naman ay nakasanayan kong itawag sa kanya ay nanay. Nakapasok sa trabaho si Celso, kaya hindi natuloy ang pag-uwi namin sa probinsya. Simula noon ay naging malapit sa amin ang matanda. Lagi na rin itong dumadalaw sa amin. Hinahatan kami ng ulam, ngunit si Celso lang ang kumakain. Hindi ko alam kung bakit ayaw kong tumikim ng luto ng matanda. Pagkaramdam ko ay di ko kayang lunugin iyon. Isang umaga ay maaga kami nitong hinatda ng tinulang isda. Dahil daw masyadong malaki ang isdang nailuto niya at naparami ng hiwa. Mahihirapan siyang ubusin at mapapanis lang ang iba. Tila alinlangan akong abutin iyon dahil pumasok na si Celso ng maaga. Kaya wala nang kakain iyon. Bakit ba parang takot ka sa loto ko, Len? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita hahawaan. Mabuting kapitbahay ako, hindi kagaya ng nasa kabilang kanto na iyon. Wika niya. Nanay Mina, hindi po. Ano ba yung sinasabi mo, Nay? Malaki nga po ang utang na loob namin sa iyo eh. Wala kayong utang na loob. Huwag mong isipin ang ganyang bagay, Iha. Maliit na tulong lamang iyon. Basta, paglabas ng batang nasa tiyan mo, isa ako sa magiging ninang niya. Mukhang lapitin ang batang iyan sa mga aswang eh, kaya ako ang bahalang magbantay at dedepensa. Wika niya. May laman ang sinasabi nito at nakakapag-isip ng malalim. Hanggang sa ito na mismo ang nagkwento tungkol sa kanyang katauhan. Alam mo, Len, totoo ang mga aswang. Isa ako sa magpapatunay niyon. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na isa akong aswang. Kasi hindi ako katulad ng iba.
Tsaka hindi rin ako naging aswang kung hindi ako nayanggaw ng aking kaibigan. Lumayo ako sa aking pamilya dahil sa pagiging yanggaw ko. Mabuti na lang at nakayanan ko. At naitago hanggang sa ngayon. Ngunit, di maipagkakaila na may mga tao talagang makakahalata ng aking katauhan. Ngunit hindi ako natatakot kasi wala naman akong inaabuso. Ni minsan, hindi ko ginawang mambiktima ng tao dahil sa tao rin naman ako nanggaling. Sa totoo niyan, ay ilang beses na akong napalaban sa mga mababangis na aswang. Ilang beses na akong nag-agaw buhay. Ngunit hindi ako nadadala. Hindi ako madadala din. Dahil hanggat may taong nangangailangan ng tulong ko, hindi ako mag-aalinlangang tulungan sila. Kahit ikapapahamak ko pa. Mahabang kwento ng matanda. Hindi ko sukat akalain na ganon kahaba ang maipagtatapat niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagtiwala siyang ikwento sa akin ang kanyang katauhan. Gayong pwede ko iyong ipagkalat sa iba kung gugustuhin ko. Ngunit kampante siyang ikwento lahat ng buhay niya sa akin. Maging kung paano siya nahuli at nakatakas sa taong bayan dahil nakasalubong siya ng mga tanod na nagroronda noon. Mabuti na lang at nakatakas siya at hindi nakilala dahil sa kabilang baryo iyon nangyari. Kunento niya kung gaano kadelikado sa mga tao ang kanyang katauhan. Ngunit wala siyang magawa dahil ganon kasama ang tingin ng mga tao sa lahat ng mga aswang o sa mga lipunan. Oh, natakot ka ba sa akin dahil sa ipinagtapat ko sa iyo? Alam mo, Len, sa dinami-dami ng nakakasalamuha kong tao, sa iyo ko palang naikwento ang tungkol sa aking buhay. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Kasi siguro tinuring ko na kayong mga anak, kayo ng asawa mo. Kasi hindi ako nagkaroon ng swerte na magkapamilya. Kahit man lang sana magkaanak lang ako kahit isa. Pero siguro ay ayos na rin ganito. Dahil hindi ko rin alam kung matatanggap ba ng anak ko ang aking katauhan kung nagkataon. Mahabang litanya pa nito. Naku, ang sorte siguro ng magiging anak ninyo kung mayroon man, Nanay Mina. Ang bait niyo pong ina kung nagkataon. Huwag kang mag-alala, Nay. Laging bukas ang aming pinto para sa iyo. Sakaling gusto mo ng kausap ay nandito lang kami. Sagot ko dito. Salamat naman, Len. Oo nga pala, may langis ako dito. Ibibigay ko to sa iyo. Pamunas mo lang sa tiyan mo tuwing gabi. Para malayo sa tulad kong masama ang hininga iyang pinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang may tutulong na langis na iyan sa pinagbubuntis mo. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay lagi akong nakabantay sa iyo. At saka huwag ka nang pumili doon kay Kura, ha. Dito ka na lang sa kabilang kanto bibili. Hindi ka ligtas sa babaeng iyon. Lalo na ang magiging anak mo. Bilin pa nito. Alam ko na kaagad ang ibig sabihin ng matanda. Kung ganoon, ay talagang tama ang hinala ko noon na pareho silang aswang. Hindi na naikwento ni Lula Mina ang engkwentro niya sa tenderang si Aling Kura. Ngunit alam ko na sila ang dalawang pusa sa aming bubong ng gabing iyon. Makalipas ang ilang linggo, nanganak akong ligtas sa ospital. At dahil may trabaho ang asawa ko, ay si Lola Mina ang umalalay at sumasama sa akin sa ospital. Sobrang pag-alala nito sa akin na tila ba para ako nitong anak. Sobra akong nagpasalamat sa matanda dahil hindi ako nito pinabayaan hanggang naisilang ko ang sanggol. Tuwang-tuwa siya nang makita ang anak ko. Para namang hindi siya aswang kung umasta. Tuwang-tuwa pa nga siya sa bata habang hinahawakan ng maliit nitong kamay. Hindi ako nag-alinlangan na baka kung ano ang mangyari sa anak ko. Dahil kampante akong hindi siya gagawa ng ikakasama sa bata. Dahil nangako siyang maging ninang at bantay ng aking anak laban sa masasamang hininga. Hanggang sa makauwi kami ay nakaalalay sa akin ang matanda. Laking pasalamat ni Celso dahil laking pasalamat rin ni Celso. Malaking bagay na nariyan si Lola Mina
na para bang inana namin siya kung tratuhin kami. Yan, kita mo na mahal. Kay dumi ng isip mo tungkol kay Lola Mina noon. Ngayon tignan mo. Kung wala si Lola Mina sa buhay natin ay marahil nasa probinsya na tayo. Walang nagbabantay sa iyo sa ospital. Walang umaalalay. Kaya huwag ka basta mapangusga. Hindi iyon maganda. Uwi ka ni Celso sa akin. Isang gabi na matutulog na kami. Hindi ako umimik. Totoong mabait si Lola Mina. Ngunit hindi rin ako nagkamali ng hinala. Ang matanda pa mismo ang nagkwento sa akin. Pero hindi ko na dapat ikwento pa iyon kay Celso. Sa amin na lang ni Lola Mina ang lahat ng aming napag-usapan tungkol sa kanyang buhay. Hindi na iyon dapat pa umabot kay Celso. Maliban na lang kung ang matanda na mismo ang gustong magkwento sa ganong bagay para sa asawa ko. Totoo nga yatang sinabi ni Lola Mina na lapitin ng masamang hininga ang aming anak. Kasi sa tuwing dapit hapon na ay nagsisimula ng umiyak ang bata. At hindi ito tatahan hanggat hindi nalalawayan ang tiyan na gaya ng bili ng matanda. Minsan akong umalis ng bahay para bumili ng maiulam sa palengke nang makasalubong ko si Lola Mina. Ano ba yan, Len? Dapit hapon na. Nilabas mo pa ng bahay ang bata. Saway nito. Nakatulog kasi ako kanina, Lola. Eto tuloy, kailangan kong magmadali. Baka gabihin na ako nito. Iyon na nga, alam mong ang daming masasamang hininga ang naglalabas sa tuwing hapon. Halika, sasamahan na lang kita. Yaya nito. Sinamahan nga ako nitong mamalengke. Hindi ito umalis sa aking likod. Panay ang kwento nito na kagaya ng dati. Hanggang sa may mapo na ito sa unahan. O ayan, kita mo yung matandang lalaki sa unahan natin. Titig na titig sa anak mo. Halatang masama ang balak. Tignan mo. May uusahalin ako at makikita mo kung ano ang gagawin niya. Napatingkayad ako at napatitig doon sa matanda. Pasulyap-sulyap lang ako sa kanya saglit habang may kung anong binubulong. Tapos nagulat na lang ako nang makitang matandang nagmamadaling umalis. Na halos hindi ko makitang nakaapak ang mga paa sa lupa. Tila lumilipad ito sa hangin. At ang nakapagtataka ay hindi man lang ito napansin ng mga nakakasalubong. Napakabilis nito at napaka-imposible. Dahil sa itsura at tindig nito ay halatang uugod-ugod na itong maglakad. Kita mo na, nag-aabang ng mabibiktima ang matandang iyon. Nako, kaya sabi ko sa iyo, huwag mo nang ilabas ang bata kapag hapon na o gabi. Dahil lapitin pa naman yung anak mo ng mga masasamang hininga. Uwi ka ni Lola Mina. Sobra akong nagpasalamat sa matanda. Dahil simula buntis ako hanggang sa maisilang ang bata, ay ito na ang naging tagapangalaga. Nang gabing iyon nga ay sobrang hindi ko malimutang pangyayari. Matapos naming maghapunang mag-asawa, ay nilinis ko na kaagad ang aming kinainan at naglatag ng banig para makapagpahinga na sa Celso. Pagod ito sa trabahong maghapon. At may overtime pa. Akala ko dahil naisara na niya ang pinto ay naitarangkan na rin niya ito. Nakalimutan niyang itarangka ito dahil sa sobrang pagod at nakatulog pa kaagad. Kaya naiwan akong gising habang pinapatulog ang aming anak. Sa hindi ko inaasahan, biglang nagbukas ang aming bintana. Isang nilalang ang pumasok na hindi maintindihan kung aso ba ito o unggoy dahil sa mabalahibo nitong katawan. Subalit ang mukha nito ay pormang aso na parabang tao. Nagbabaga ang mga mata at naglalaway. Labas ang mga pangil at ngipin na parang sa aso. Sa aking anak ito nakatitig, kaya agad kong binuhat ang sanggol at ikinubli sa aking dibdib. Napahiyaw ako sa takot habang naluluha at nanginginig sa takot. Mukha at anyo pa lang ng nilalang. Ngunit ayaw magising ni Celso
Kahit na ganoon na ang aking pagsisigaw, tila wala ring kapitbahay na nakarinig dahil sobrang tahimik lang ng buong paligid. Tanging ungol ng nilalang sa aking harapan ang aking naririnig. Maging ang aking anak ay umiiyak na rin. Marahil ay dahil naiingayan sa akin. Napapapikit ako ng isa pang nilalang ang pumasok sa aming bintana. Alam kong babae ito dahil mahaba ang magulo nitong buhok. Nang atakehin nito ang kaninang nilalang, ay pumasok agad sa isip ko na si Lola May na ito. Galit na galit nitong sinalakay ang kaninang nilalang. Pareho ang mga itong nakikipagbuno sa isa't isa at parehong malakas. Walang tigil ang pag-iyak ng sanggol. Doon ko na nilapitan si Celso upang piliting magising. Mukhang nasa ilalim iyon ng itim na kapangyarihan at uungol-ungol lang kapag tawagin. Naisip kong tapunan ng asin ito. Doon nga inagising ito at nagulat sa nasaksihan. Nalimpungatan ito at tila ba nanonood lang sa isang pelikula na sobrang tulala at walang reaksyon. Nang muli ko siyang yugyugin, ay tsaka lang ito bumangon at diretsong umupo. "Panaginip ba ito?" tanong niya. Hindi, Celso. Totoo ang mga nilalang na iyan. Sagot ko. At saka lang tila natauhan ang aking asawa. Mabilis itong kumuha ng patalim at aatakehin sana ang dalawa. Ngunit mabilis ko siyang pinigil. Huwag, Celso. Si Lola May na iyang may mahabang buhok. Huwag mo siyang saktan. Sigaw ko. At napalingon siya sa akin. Na tila ba naguguluhan. Yang isang nilalang ang itakin mo. Iyan ang may masamang balak sa anak natin. Sigaw ko ulit. Marami ng sugat ang katawan ng dalawang nilalang. Maging si Lola Mina ay nagtamo na rin ng maraming kalmot at ang daming dugo na pumapatak sa aming sahig. Nang makita ng nilalang ang hawak na itak ni Celso, ay mabilis na itong tumalon palapit sa bintana hanggang sa makatakas ito. Naiwan ng isang nilalang na nanghihina at puno ng sugat. Bigla itong bumalik sa pagiging anyong tao at doon nagulat si Celso. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. "Bakit kasi hindi nyo kinandado ang inyong bintana? Nilagay nyo sa kapahamakan ang buhay ng inyong anak." Nangihinang sambit ng matanda. "Pasensya na, Lola. Hindi ko sinasadya. Pero anong kapangyarihan meron ka?" Hindi mapigilang tanong ni Celso. Doon ko na inampisa ang magkwento tungkol kay Lola Mina. Halos hindi pa rin makapaniwala si Celso. Ngunit dahil nasaksihan niya ang pagbabago ng anyo nito, ay napaniwala rin siya. Kwento ko rin sa kanya ang lahat, maging kung paano nito dinepensa ng aming anak mula noong nasa sinapupunan pa lang. Sobrang pasasalamat ni Celso kay Lola Mina. Mas lalong napit pa ng gusto sa amin ng matanda. Hanggang sa pag-aaral ng aming anak sa elementarya, ay laging nakasubaybay si Lola Mina. Labis ang tiwala namin sa kanya dahil ilang beses na niyang pinatunayan kung gaano siya kabuti sa aming pamilya at kung paano niya kami pinakisamahan sa kabila ng kanyang kakaibang katauhan. Iyon nga lang at dumating sa punto na binawi na siya nang nasa itaas. Masakit lang dahil hindi man lang napagandaan ang kanyang pagkawala. Kahit matanda at uugod-ugod na siyang masyado, wala naman siyang sakit na iniinda. Kaya nakala naming makakasama pa siya namin ng matagal. Ngunit naitandran siya at hindi man lang nabigyan ng hustisya. Tinakasan siya ng taong nakabangga sa kanya at hindi man lang ito na-trace. Kaya hindi nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala. Kaya ngayon, tanging alaala niya lang ang naiwan sa amin. Siya ang nagpapatunay na hindi lahat ng aswang ay salot sa lipunan. Siya ang bayani ng aming pamilya at guardian angel noon ng nag-iisa naming anak.
Salamat sa lahat ng tagapakinig. Nawa ay naaliw ko kayo at nabigyan ng magandang aral sa kwentong ito. At sana kung umabot ka man sa dulo ng kwentong ito, pwede ko bang mabasa ang comment ninyo? Nares in Paradise, Lola Mina. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Lynn ng Negros Occidental.